1 year ago ay nag-umpisa sa lote na aking binili sa halagang 60k. Ito na ang ongoing na construction nitong simpleng bahay namin dito sa bukid. Sa utay-utay na pagpapagawa hanggang sa umabot sa mahigit 300,000 ay halos pwede nang tirhan itong aming simpleng tahanan dito sa bukid. Actually, pwede nang pagtiyagaan dahil may tubig, kuryente na rin ito. Noong inumpisan pa lamang itong bahay namin, lalong-lalo na nung time ng pagpaplano pa lang ay hindi ko lubos maisip kung kaya ba talaga namin na makabuo ng simpleng bahay na katulad nitong ating tinatayo. Ayun ay para hindi lalong maging magulo ang isip ko ay pinagdasal ko rin ito. Kung talagang kaya namin ay sana'y gagabayan kami ni Lord. At ayun naman, nung panahon ng umpisa pa lang nung pagtatayo nitong bahay ay ramdam na natin ang suporta ng marami. Mga magulang namin, kay Tito Ili at sa buong team nila habang kinukonstruction nila itong bahay. Ang lahat ay nagpapahayag din ng positibong pananaw na kakayanin natin itong pagpapagawa ng bahay. Ito naman ay utay-utay kong pinapagawa wherein minsan 2 linggo muna, tapos sa mga sumunod na buwan ay another 2 linggo na naman. At minsan after 2 months or 3 months or minsan nga umaabot pa ng 4 months, yun naman, pinapagawa na naman ng bahay kapag meron na naman tayong nabibili ng mga materyales at meron naman tayong naihanda na pambayad naman as labor. So dito naman so far dahil meron tayong tanim-tanim din ng mga kahoy na maring gamitin ni pandagdag para doon sa ating bubong at doon sa ating second floor. Kaya at kahoy ang pinapagawa ko sa second floor para hindi masyadong mabigat. Dahil nga itong bahay na pinagawa namin ay sinasakto ko lamang din doon sa kakayanan namin. Dahil nga kapag ito'y pure buhos at yung second floor ay simentado din, baka medyo matagal-tagal palalo bago matapos ito. Dahil sa tingin ko lang, baka medyo malaki-laki palalo ang gastos. Kasi dati nga, nung pinlano pa lang ito ay kahoy dapat yung papatayo ko. No? At naisip ko nga rin, isa pang opsyon ay kalahati ay simento, habang kalahati naman ay kahoy. So isang floor lamang dapat ito. No, hanggang sa nabuo yung plano, nagtitingin ako ng mga design ng bahay. So may nakikita ako, sabi ko ganito yung forma gawin natin. So ayun, yun naman yung tiningnan ng karpentero, yung tsuhin ko rin at yung mga pinsan ko. So hanggang sa ayun, nabuo rin nila yung bahay. Medyo iniba lang nila ng konti doon sa design na ginaya ko. No, dahil nga yung design na ginaya ko medyo mababa pa itong second floor, no? At nakayuko pag umaakyat dito. No, ito naman medyo pinataas nila yung second floor para kahit papaano, kahit saan tayo pumunta sulok ay nakakatayo tayo at komportable. No, kasi kapag design naman ang hinahabol natin tapos hindi naman komportable pag nasa loob tayo. So parang mahirap din, no. Naakyat lamang tayo para matulog. Kasi parang ito ay loft area lamang sana itong taas, no, as higaan lang talaga sana, no, at wala itong terrace. So ayun, naisip ko na gagawa natin ng terrace yung second floor dahil ngayon pinataas din naman. So ayun, nagkaka-terrace tayo. At ayun naman yung bubong nito ay kahit paano nakisabay tayo doon sa Oso, no. Ito yung binili natin. Actually, dati pinag-isipan ko rin. Actually, lahat ng binibili namin dito, pinag-isipan naming maigi. Para na rin yung comfort natin doon sa bahay at comfort natin doon sa gusto nating itsura ng bahay ay ating magagawa na kahit papano sa hindi naman sobrang malaking budget. Actually, dito sa time na ito ay ang target ko pa lamang ay mabubungan lang itong bahay kasi nga may mga kahoy na mga materialis na gamit dito. So, importante dito mabubungan at kahit na medyo matagal na naman mabalikan ay ayos lang. No, hangga't may budget na naman, so doon na naman, tutuloy na naman, umpisa na naman. So yun naman, marami pa tayong graba, may mga sand pa tayo dyan na maaari pang gamitin sa mga susunod na konstruksyon nitong bahay. No, kasi marami pang gagawin din dito sa stage na ito. No, nandyan pa yung ating flooring, nandyan pa yung ating mga pang-finishing or yung plaster ng ating mga side, no, yung mga walls. So ayan, no. Dito naman sa ating tinatayuan ng bahay ay meron na rin itong mga katabing lote na nabili na rin. So, itong katabi namin, ito pinsan ko naman na nakabili dyan. Doon sa kabilang side naman, may mga nakabili na rin dyan. No, may mga bumibili dito, 300 square meter, may 200 square meter. So akin ang pinakamaliit dito kasi 100 square meter yung akin. Kasi sa pinsan ko, 200 square meter naman. Doon naman sa bandang unahan, yun yung pinakakalsada naman. Kasi ito yung road right na side. May road right naman siya. So ayun ay after ilang buwan na naman ay na-plasteran na rin itong ating labas na area. Pati sa loob ay kumpleto na rin, na-plaster na rin. Kahit hindi na natin kita yung mga hollow blocks. No, sa taas naman ito, naka-hard flex din yung ating nilagay. Yung second floor natin. No, yung second floor kasi pure mga kahoy talaga yon. No, at yun naman ang gusto ko yung bukid feels pa rin dyan sa taas at ramdam ko pa rin yung pakiramdam nung ako'y nasa lumang bahay pa namin noon. No, kasi ngayon yung bahay namin, yung bahay ng parents ko ay konkreto na rin. Pero yung dati naming bahay ay kahoy. So mas gusto ko pa rin ma-feel yung lumang bahay namin noon. No, kapag tayo nakaupo sa taas ay ramdam natin yung hangin na dumadaloy.
no, at preskong hangin. Kasi dito nakapalibot pa rin yung mga kahoy. Dahil nga ito'y nasa bukid naman tayo. Although may mga nakabili na ng mga lote sa paligid, ay hindi pa naman din sila nagtatayo ng mga bahay nila. So dito sa itsura ng bahay natin na to ay umaabot din ang gastos natin dito ng mahigit sa 300,000. No, hindi ko na maalala yung eksakto mismo, no, bawat dagdag namin, bawat buwan, bawat gastos. Dahil yung ibang mga resibo natin ay nawala na rin. No, at so far naman dati hindi ko in-expect na aabot ng ganun kalaki yung mailalabas kong pera kasi nga para sa akin parang hirap din ako makakuha ng ganun kalaki. Pero so far naman para sa akin nagagabayan tayo ni Lord. At sa kabila ng napakalaki na sa atin yung 300,000 na yon ay nailalabas natin dito sa bahay. No, nakakuha tayo ng ganung halaga. Pero hindi pa ako nakakaipon ng ganun kalaki, no? So, yun na ilagay natin dito sa bahay. So, ibig sabihin ay kayang-kaya pala natin kapag inuutay-utay natin, inumpisahan natin yung ating pangarap, no, ng dahan-dahan. Dahil naniniwala din ako na kapag para sa atin yung isang bagay, ay makukuha din talaga natin. Hanggat meron tayong sinisipag, tinatyagang gawin, at dinidiskartihan natin yung mga bagay-bagay na kailangan nating gawin. No, napakalaking tulong din sa atin dun yung sa mga alagang hayop natin na kasama rin sa napagkuhanan natin ng ating mga panggastos. No, ganun din sa mga itong pagbablog natin, no, ganun din sa mga partners natin. No, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Intenso Power Stag, Intenso Premium, Intenso Plus. At nandiyan din yung ating Panamox Forte, Panamox Caplet, Worms to Go, at yung ating mga kapartner King's Vita Pet. Maraming salamat din po sa kanila, no, dahil sila kasama rin natin dito sa ating pagbablog, sa ating pag-alaga ng hayop. Napakalaking bagay ng kanilang ambag sa ating pamumuhay. Mas napapaganda rin natin yung produksyon sa mga alagang hayop natin, yung mga kambing, manok, baboy, no, mga alaga natin sa silong, yung ating mga pabo, ay mas napapaganda natin yung produksyon dahil sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, doon sa mga gamot at mga pampurga na meron sila. No, yan naman ay available sa mga Agrivet stores, sa mga poultry supply nationwide. Yung mga produktong nabanggit natin ay available din sa Shopee, ay maaari nating i-search KBM Agrivet Lines sa Shopee. No, KBM Agrivet Lines, or pwede tayong tumawag sa kanila 0917-795-0220. So ayun, napakalaking ambag at maraming salamat Lord sa lahat ng blessings na iyong pinagalob sa amin, no, dito sa paggawa namin ng aming simpleng tahanan at kahit papano ay nabuo na sa ngayon kahit na ganito pa lang ang itsura ay para sa akin ay pwede na rin itong tirhan. Dahil kompleto na rin naman ito, tubig, kuryente ay nandito na rin, maging CR at iba pang mga kailangan natin sa loob ng bahay ay nandito na bukod sa mga kagamitan ay ito'y wala pa. Pero dahan-dahan naman natin yung makakamtan, lalo na nagtatyaga pa rin tayo. Sinisibagan pa rin natin yung mga ginagawa natin. So yun po, muli po, maraming salamat po sa inyong lahat ka-farming!